that they will grow up, Lord, having a true relationship with you. Merong tunay na pananampalataya sa iyo, may banal na takot sa iyo. At hayaan mo na ang mga kabataan na ito, Lord God, maging pag-asa ng aming bayan, maging pagpapala at karangalan sa kanilang mga magulang, Panginoon, sa kanilang pamilya, Lord. And we do even pray, Lord God, na ilayo mo sila sa anumang gawa at pakananang masama. Always keep them safe, Lord. Maging malayo sa anumang sakit at karamdaman. At dalangin po namin, Panginoon, na hayaan mo, Lord God, na ang mga batang ito magamit mo mightily for the greater propagation of your kingdom, of your words, and your love. Kami, Panginoon, ang mga pinagtiwalaan mo sa buhay ng mga batang ito, dalangin namin na ikaw ang magbigay sa amin ng talino, ng lakas, ng lahat ng aming kinakailangan upang mapalaki namin sila ng naayon sa iyong kalooban. Ito pong aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Ngayon mga anak, akyat na. Ate, dito po sa unahan, ushers natin, may mga... Ngayong umaga po ay our message will be delivered ng ating gwapong-gwapong pastor. At mula high school pa lang, nasaan na siya? Ha? Ayun, yan. Ito talaga yung totoong gwapo. Ako, feeling gwapo lang ako eh. No, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating Pastor Kevin Abad. Good morning po sa ating lahat. Pakibati yung katabi. Yan, good morning. Ngitian mo nga yung katabi mo. Ngitian mo. Ay, sungit naman. Ngitian natin yung katabi natin. So, parang last month kasi hindi ako nakaschedule eh. So, ngayon na lang ulit ako na-schedule to share the word. Kinakabahan ako. Joke lang. Hindi, kinakabahan po talaga ako. Before we proceed, siguro na lang, thank you din kay Lord kasi nandito pa ako. Nabuhay pa tayong lahat. Another chance na binigay sa atin, ginising tayo ni Lord. Makakarinig tayo ng Word of God. Ano po? And kagagaling ko lang din sa operation. No? Minor lang naman, surgery. Gawa ng pigsa. Kaya matagal ako nawala sa church. No? So, thank you kay Lord sa area na yon. Tapos, siguro pasama na rin po sa prayers no, kasi pinapacheck ko rin yung aking heart. No? Nagpa-lab test ako kahapon. Kasi lately, pero feeling ko wala naman. Sa anxiety ko lang. Meron ko sa anxiety. No, pero pasama na lang din po sa prayers. No? Alam naman natin si Lord ang healer. Amen. So before we start, siguro samahan niyo po muna manalangin. No? Let us start in prayer. I invite everyone to stand up. Let us honor God. No? Samahan niyo po manalangin. I want you to also pray sa inyong mga upuan. And to really, kasi dito tayo to seek God eh. Amen. Let us ask for that revelation kay Lord. Amen. Yes, Lord God, we worship you, we honor you, Lord God. Dinadakila ka namin, tinataas namin ang inyong pangalan, Panginoon. Lord, ikaw, Lord God, ang bumaba sa oras nito. Lord God, let your presence be in our hearts, our lives, Panginoon, sa aming mga isip, sa aming mga puso, Lord God. We humble ourselves, Lord God. We want to listen to your word, Panginoon, and patuloy na itong mga bagay na itong i-share mo sa amin, Lord God. Patuloy kaming baguhin, Lord God, makatulong sa pagbabago ng aming buhay, Panginoon. To further serve the greater purpose, Lord God, which is to honor you, Lord God, to love you, Lord God, and love the people, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, for this day and anumang distractions na gagawin ng kaaway. We rebuke it in the name of Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan si Lord. Yan. Yan. Alam niyo po, ang topic natin today, paki-flash nga. Ang topic po kasi natin this month, mindset, di ba? Last week, napag-usapan din natin yan, no? Yung mindset. May ilaw na ba? Yun. Sabi dito, ano ba yung mindset? Sabi dyan, a set, hindi ko lang kukita nyo, babasahin ko na lang. A set of beliefs that shape how you make sense of the world and yourself. It influences how you think, feel, and behave in any given situation. It means that what you believe about yourself impacts your success or failure. Now, mindset ba? Di ba?
Ano bang example ng mindset? Siguro sino dito yung mga naglalaro? No? Sino dito yung mga naglalaro? Kahit anong laro? Sports, games, no? Naglalaro kasi ako ng mahilig kasi ako sa online games, lalo na dati, nung kabataan. Minsan naiinis ako pag may kakampi ako, yung umpisa pa lang, talo na to. Di ba? Mindset yun eh. Mindset yun. Pag tinanim mo sa isip mo, talo na to. Umpisa pa lang, matatalo talaga kayo. Mindset. No? May impact yun. Kaya sa trabaho, kinakabahan ka, naku, wala na to. Interview mo, di ba? Pag inisip mo agad na, hindi, wala na. Most likely yung mangyayari. Pag inisip mo, babagsak na ako dito. Mindset, you set your mind on something, no? And it influence how you think, feel, pati action natin na influensya. Alam nyo, yung mindset natin, binubuo yan eh. No? May bumubuo dyan. Hindi yan bigla na lang lumalabas sa isip mo. No? May mga bagay na pinapasok tayo sa isip natin na bumubuo sa isang mindset. Nagigets natin. At yung mga bagay na yan, pumapasok yan sa music. No? Minsan yung music, pinapasok yan sa mga pinapanood mo. No? Yung mga bagay na nag-i-spend time ka. No? Sa social media. So dito yung nabago yung mindset niya sa social media. No? Nabago yung isip mo. Kasi may nabasa kang post. Yan, di ba? Nababago, naapektuhan yung mga bagay na yan. Pumapasok yan sa isip ng tao, tapos bumubuo yan ng mindset. Nagigets natin? Ibigay example Sino dito nakarinig na ng kanta ni Moira? Pag naririnig mo yung kanta ni Moira, nalulungkot ka. No? Wala kang boyfriend, pero feeling mo na broken-hearted ka. Di ba? Wala ka namang jowa, kumakaiyak ka. Pag narinig ka, December Avenue, nakaka-relate. Parang nakaka-relate ka, pero wala ka namang, di ba? Nag-e-emote ka. At dumaan ako sa sa emo phase. Uso yung emo, nag-emo-emohan dati. Ako naman emo-emohan lang, hindi talaga yung full-fledged na naglalaslas. No? Most likely dahil yun sa, ay, salamat. Ayos Ganda naman ang glass natin. Nag-iimo-imuhan. Hindi man naglalaslas to the point, no? Pero I heavily influenced ng mga music, no? Sa music kasi. Ay, thank you po. Thank you po. Kasi sino dito yung narinig ng mga second-hand serenade? Yan, mga ganyan. No? Dati, uso yan eh. No? Because tonight will be the night. Hindi, dati, ganun. Tanda ko pa yan eh. Influence, may music. Sino dito yung laging galit? Kasi yung pinapainggan eh. No, uso dati yung mga rock-rockan, yung metal. No, kaya yung behavior nila, Rage Against the Machine, di ba? Yan, nag-slipknot din ako dati, mga gano'n. Di ba? Na-influensyahan yung mo, pag-iisip mo, nagiging rebellious. Kasi yun yung nila eh. Yun yung ng music na gano'n. Di ba? So, naapektuhan yung behavior. Depende sa pumpa. Kasi dito yung nakapanood na ng Final Destination. No? Tapos natakot ka na sumakay ng roller coaster, ng eroplano. Pag may nakita ka yung yung kahoy, yung nasa truck, iniiwasan mo na. Kasi sa part 2, yun yung Di ba? Napaparanoid ka na. No, dito, ito, lahat nagso-social media eh. Huwag yung sabihin wala kayong Facebook At feeling ko lahat may social media dito eh. Sino dito yung may nabasa kang post? Nung nabasa mo, na bad trip ka. No, buong araw ka nang no? Nag-comment ka pa. No, talaga nag-comment ka pa. No, nakipag-away ka na, hindi mo kilala. Ang dami nag-aaway, hindi magkakilala eh. No, dahil sa social media. Ang dali mag-type eh. Ang dali mag-type. Pumapasok yan sa isip eh. No? Pumapasok, nabibuild yan sa utak, yung mga nababasa mo sa social media. Sa mga yan. No? And I think ang magandang tanong, kaya po maging be mindful sa mga finifeed natin sa utak natin. No? Sa mga pinapasok natin sa utak natin. Especially today, no, na ang social media, malaki yung part niyan. No? Kahit po ang bata, no, nai-impluwensya na dahil diyan. So, ito yung magandang tanong eh. Siguro I think ito yung magandang itanong. Saan ka madalas nakababad? Yan. Saan ka madalas nakababad? Ano yung nag-uubusan mo ng oras mo? No, ano yung madalas na pumapasok sa isip mo?
na pinapasok mo sa isip mo. Di ba? Word of God kaya? O mas marami yung social media? Mas marami yung Facebook? No? Imbis na book, Bible na book, Facebook ang inuuna. Yan. Yan. So, let us remember, meron po kasing demonyo. Natandaan natin ha, may demonyo. Sabihin po natin, may demonyo. Huwag kang titingin sa katabi mo. Okay? Welcome ko nga po pala yung mga nanonood sa ating online church. Welcome po sa church natin. Pwede po kayo mag-like, share, mag-comment. Ano po? And let's try na mag-focus din kasi mahirap sa bahay na mahirap manood. No? So, welcome po sa church. Ayan, sabi dito sa 1 Peter 5:8, be sober. Actually, sa ibang verse, mas gusto ko yung be alert and sober-minded. Yan sabi doon. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Ang demonyo, nag-aabang yan. Nag-iintay yan. Alam mo, ang isang inaatake niyan, yung isip ng tao. Diyan yan nag-i-inject ng mga kung ano-ano. No? Diyan, sa utak mo. Yan ang pinapasok ng demonyo. Di ba? Yung mga nakikita mo, yung mga naririnig mo, pinaprocess yan sa utak eh. No? And yung demonyo, minsan yan yung, dyan madalas naglalaro yung demonyo sa utak ng tao. Kasi sisirain ng demonyo yung tamang mindset dapat na meron tayo. Sinisira yan. Kaya be careful, sabi nga dyan, be sober-minded. Pag ibig sabihin na sober-minded, you control your thoughts. Finifilter mo yung pumapasok sa isip mo. Di ba? Hindi ka nagpapa-impluwensya basta-basta na pag may pumasok sa isip mo. Kasi hindi naman lahat ng bagay pumapasok sa isip natin maganda. Tama ba? Hindi mo naman maano agad na maganda lahat eh. No? Pero ang magandang ginagawa natin, pinifilter natin. Di ba? Sober mind. No? Amen? Kaya sabi dito, as Christians, di ba tinanggap natin si Lord? Sino tinanggap na si Lord? Sabi dito, if you are in Christ, you are a new creation. Ibig sabihin, yung luma na wala. No? May dumating na bago. Ano nang ibig sabihin yan? No? Anyone who is in Christ. Ibig sabihin, yung mga taong tumanggap kay Lord. No? Yung mga tao na naging related na ngayon kay Lord, nagkaroon ng relationship, na-restore, yung connected na kay Lord. No? Kung sino man yung tumanggap kay Lord, connected na-renew yung relationship, he is a new creation. Ano ibig sabihin ng new creation? Nagbago ka ba physically? No? Lumiwanag ba yung mukha mo? Di ba? Hindi. Kasi ang una pong nababago, yung spiritual life natin, di ba? Ang unang nabago dyan, ikaw, yung spiritual life mo. Yung dating patay na ikaw, yung dating ikaw na papuntang impyerno, yung spiritual death, no? Na born again nalinis yung kasalanan. Yan yung mga nabago. Ano pa yung mga mababago? Yung pananaw mo sa buhay, nag-iiba pag tinanggap mo si Lord. Nagbago yung priorities mo. Nagbabago yung mindset mo. No? Kaya po, if anyone is in Christ, he is a new creation. May nababago. No? Pag walang nababago, may question yon, no? Question mark yon. Di ba? Kaya po yan, hindi yan one time lang na kapag tinanggap mo si Lord, bago ka na instantly. Hindi. It is a continuous process of change. No? Kaya manatili ka kay Lord Anyone is in Christ. You have to be in Christ. Di ba? Sino dito may mindset dati, feeling niya pangit siya? Meron? O, yung mami, no? Minsan ganun parang pangit-pangit ko naman. Alam niyo sa Pilipinas, ewan ko, na-build siguro yung gantong mindset na kapag maganda, maputi. Di ba? Ang standard ng maganda, dapat maputi ka. Tingnan niyo yung mga artista. Mapuputi yung mga yan. Tama? Di ba? Ang standard ewan ko sa Pilipinas lang siguro. Ewan ko sa Pilipinas lang. No? Pero dito kasi sa atin, magandang example, dito tayo. Di ba? Pansin nyo? Kaya maraming nagpapaputi Kasi dito yung nakabili na kay Kuya Larry ng pampaputi. No? Di ba? Nakabili din po ako dyan. Tingnan nyo naman. Pampaputi. Ang daming nagbebenta niyan. Nag-uso bigla. Yung mga iniinom, ini-inject, and people are spending money para pumuti. Di ba?
Why? Kasi yung mindset nila, ang maganda is maputi. Amen? Pero hindi eh. No? Sabi mo sa katabi mo, maganda ka. Maitim ka o maputi ka. Pandak ka o matangkad ka. Mabango ka o mabaho ka. Hindi, wag na yan. Hindi, maganda tayo eh. No? Maganda tayo. Kaya ikaw, wag mo isiping pangit ka. Di ba? Kasi ito bigay na idea. Pag inisip mong pangit ka, sinasabi mong pangit yung gawa ni Lord. O sinasabi mong ang pangit ni Lord. Why? Kasi sabi ni Lord, God created us in His own image. Tapos sasabi mo, pangit ka. Nai-gets nyo? Nung nakilala mo si Lord, hindi na ganun yung mindset mo. You are fearfully and wonderfully made. Di ba? You are beautiful. Di ba? Amen? Sino na yung nagbago yung mindset? No? Huwag kang madedepress. Minsan may nadedepress kasi no? Nalulungkot. Hindi. No? Si Lord. No? Bago yung mindset. Di ba? Ito pa, sino dito yung ang dati ang isip niya, pag may pera ako, solve na yung problema ko. No? Ang solusyon niya, pera. No? Pag may pera lang ako, wala na akong problema dito sa no? Kung manalo lang ako sa loto Parang sunod-sunod yung nanalo sa loto ngayon Meron pong nanalo sa Tigakabuyaw, Laguna. Umamin na? Umamin. Hindi ba yan? Hindi, joke lang. No? Kaya minsan ang tao, pag ang thinking ganon, ang inahabol po, pera. They spend time on money. No? Naubos yung oras, kakahanap sa pera. No? Kakatrabaho, kaka-business. Di ba? Yun ang inahabol sa buhay. No? Hanggang mamatay. Yun ang inahabol. No? Pero pag tinanggap mo na si Lord, ang solusyon mo, si Lord. Di ba? God is the solution ngayon. No? Si Lord na yung inahabol mo. Di ba? Money is still important, no? But God is importanter. Amen. Nabago yung mindset. Nababago? Amen. Sino dito yung dati wala kang tiwala sa sarili mo or sa ibang tao, hindi ko kaya to. Di ba? Minsan may mga ganun taong mindset hindi ko kaya to. Ganun ako dati kasi negative ako mag-isip. No? Pessimistic akong tao. Kaya ayoko recitation, hindi ako nag-join sa mga ganyan. Ayoko, magkamali pa ako, di ba? Hindi ko kaya, ganun thinking, hindi mo kaya. Pero nung pag tinanggap mo si Lord, mabago mindset mo, kaya na. Kasi nga sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Di ba? Kaya mo na, kasi kasama mo si Lord Kaya malaki po yung factor na nababago ang mindset ng tao. Nagigets natin? Nababago dapat ang mindset. Ito, kilala nyo siguro to. Kilala nyo ba to? Sino yan? Sino? Lebron. Yan. Galing. Si Kagiwa po yan. Hindi. Si Kobe Bryant. No? Si Kobe. Para sa mga hindi mahilig sa basketball, yan po. Piling ko, kahit hindi ka mahilig mag-basketball, kilala mo to Di ba? One of the greatest player na naglaro ng basketball, si Kobe. No? May ibang tawag kay Kobe. Anong tawag sa kanya? Ayan, alam na alam, di ba? Black Mamba. May pinauso yung term, Mamba mentality. Alam niyo yan? Mamba mentality. May phrase na pinauso yan Yun yung mindset kasi niya. Ni Kobe, Mamba mentality. Ibig sabihin nun. Kaya siya naging magaling at successful na basketball player Kasi ang aim itong Mamba mentality, no? Ang aim niya to be the best version of himself. No? Nagagawin niya lahat para mas magaling pa, mas gumaling pa. Nakakala mo magaling na siya? Hindi. Grabe po mag-training yan. Kung mapapanood niyo yung mga kwento-kwento ng mga kasama niya. May napanood nga ako sa Netflix No? USA, Olympics yon, Olympics USA. Ayan, mga All-Star USA, kakampi. No, dumating si Kobe. No, nung kasi natatalo yung USA, imagine mo, super team yun kung tutuusin. Mga All-Star NBA players. Tapos natatalo sila. No? Natatalo sila sa Olympics, sa ibang bansa. So dumating si Kobe, nagbago yung atmosphere. No? Nagbago. Alam mo, isang beses na nanalo sila, may kwento doon, lahat sila nag-party gabi. Wala doon si Kobe. Nung pauwi din sila ng madaling araw, nakita din si Kobe palabas ng hotel, papuntang gym, 3:00 ng madaling araw. Imagine mo, lahat nag-party, nag-celebrate. Para siya natulog kasi magpa-practice siya ng 3 a.m. sa gym.
basketball. No? Kung tutusin, magaling na siya eh. Pwede nang hindi gawin eh. Mag-celebrate ka naman. Hindi. Mamba mentality. No? Di ba? Ganun, gusto kong ipakita dito, ganun po ka-powerful yung mindset, no, ng tao. Ganun ka-powerful. Di ba? And kung i-apply naman natin tong ganitong mindset sa kingdom of God, di ba? Kung ganung klaseng pag-iisip, maganda yung maitama yung mindset natin eh. Ma-align natin sa kingdom of God. No, kasi ang goal po ng message natin today, mabago talaga yung mindset natin. No? Mabago yung mindset natin. From worldly mindset to kingdom mindset. Amen? And by allowing God na baguhin yan, papasukin si Lord, hayaan baguhin ni Lord, sundin si Lord, no? Mas magiging powerful, successful, at effective tayo bilang mga Christians. Amen? And ito po maganda eh. No? Kapag ang mindset ng tao, hindi si Lord ang pumupuno, may ibang pupuno dyan. No? May ibang pupuno dyan. No? May mga bagay na pupuno dyan na hindi na mag-a-align sa kingdom ni Lord. Ang result nun, mamumuhay ka nang hindi nalulugod si Lord. And ayaw nating mangyari yun. Amen? Change starts in our mind. Tandaan natin yan Ang pagbabago, gusto mo magbago ng buhay, nag-uumpisa yan sa isip. Sa mindset. No? Di ba? If you want to change something in your life, dito dapat mag-uumpisa yan. Gusto mong maging fit, maging healthy, di ba? Dito yan eh. Dito yung labanan dyan eh. Gusto mong maging fit, anong gagawin mo? Mag-gym. Tama? Pero kung yung mind mo, mindset mo, no? Ayokong gumising, no? Hindi ko magising ng maaga, ganito, ganyan. Di ba? Walang magbabago eh. So it starts in your mind. No, kailangan yung isip natin malinaw, nakaset, no? Amen? So, yun yung kailangan nating isang baguhin ngayong araw na to. Kasi ang title po ng message natin today, pa-flash ko lang, The Kingdom Mentality. Now, kung may Mamba mentality, tayo mga Christians, dapat Kingdom mentality. Ano pong ibig sabihin yan? No? Dapat po ang Christians natatransform ang buhay, natatransform ang isip. No? Nagiging kingdom mindset. Meron po tayong tatlong pag-uusapan ngayon na sana makatulong sa pagbabago ng mindset natin, ng ating mentalidad. Number 1, medyo mabilis to. No? Dapat, ang mindset mo, I am rooted in Christ. Amen? Ano ibig sabihin yan? May nabasa po kasi akong article online. No? Para daw ang isang kingdom, matawag mo na isang kingdom, dapat may ma-meet siyang 4 na criteria. Naigas natin? Parang isang kingdom, masabing kingdom talaga siya, dapat may 4 na ma-meet na criteria. Ano yun? Next natin. Sorry, dito pala dapat. Yan. 4 key essentials that must be a reality for kingdom is to exist. Number 1, syempre, kailangan may namumunong hari. No? Tama? Ang kingdom, may hari. Kaya nga kingdom eh. Di ba? May king. Basic. Dapat yung mga subjects, there must be subjects over whom the king rules. No, may mga tao, no, pinamumunuan yung hari. There must be laws and ordinances by which the king rules over his subject. No, may mga laws, nakaset yan. No? Tapos, there must be a realm or territory over which the king rules. No? May lugar. Di ba? May ano sila, may place, may territory. No? Pag yan na-satisfy, kingdom yon. Di ba? Kingdom yung isang lugar na yon. Pag may hari, dati uso yan, noong mga unang panahon. No? May hari, may mga tao na sumunod sa hari, no? May mga laws, ordinances, tapos meron silang lugar. No? And if we have to translate this sa kingdom of God, ganito yan eh. Kasi yung kingdom of God, kaya totoo yung kingdom of God, kasi number 1, may hari. Sino yung hari? Si God. Di ba? Naigas natin, God must be the king. Tapos tayo mga Christians, tayo yung mga subjects, tayo yung mga citizen, tao. No? Whom God rules. Pinaghaharian ng hari. Naigas natin? Tayo yun, mga Christians. Tapos, bilang mga citizens, no, may mga laws yung kingdom ni God. Tama? Nasa Bible yan eh.
Sa Bible, collection yan eh. Nandun yung mga laws, ordinances. Ano yung dapat mong gawin? No? Ano yung hindi mo dapat gawin? Nasa Bible. Di ba? Tapos, yung territory na pinag-aaharian ng Diyos, yung buhay mo. Ikaw. Yung puso mo, yung isip mo, yung will mo. No? It must be the realm or territory over which God rules. Amen? So dapat, una nating, for us to have the kingdom mentality, kailangan nating magets, you are a subject of God's kingdom. No? You need to be part of God's kingdom. Paano mangyayari yon? Sabi nga dyan, God must be king. Paano natin magiging king si Lord? Tanggapin mo si Lord. No? Di ba? You have to accept God to be king over everything. Lahat ng buhay mo, lahat ng parte ng buhay mo, siya ang hari ng buhay mo. Sa pamilya mo, no? Sa trabaho mo, sa pamemera, sa businesses and everything, sa mga ministries, sa church, dapat si God yung hari. Nagigets natin? Nangyayari yan kapag tinanggap mo si Lord sa buhay mo. Ha? Tinanggap mo si Lord. Bilang Lord, kaya nga sabi, if anyone is in Christ, you have to be in Christ. Di ba? We should be in Christ. Kailangan out of your faith, tinanggap mo si Lord 100%. No? Ginawa mo siyang hari talaga ng buhay mo. You have to accept. No? Kaya mangyayari yung you are a new creation eh. No? Kasi dati, ikaw yung hari ng buhay mo. Ngayon, si Lord na. Nai-gets natin? Na born again, you are now rooted in Christ. Ano pa? We have to realize that subject tayo to the rule of the King. We are subject to the rule of the King. Hindi ka na pwedeng yung ikaw na masusunod. Nai-gets natin? Hindi na pwedeng ngayon, ikaw yung masusunod. No? Kailangan ng masusunod yung hari. Kasi ang utos ng hari, hindi nababali. Yan. Now, you made yourself subject to the King. Kaya pag tinanggap mo si Lord na yung hari mo, siya na yung masusunod. Gets mo natin? Kasi citizen ka na ng langit eh. You are now part of His kingdom. Tama po ba? Hindi ka na pwedeng magsarili. Amen? Kaya pag may hari, isa lang yung nasusunod sa kingdom, yung hari. No? Ano pa? Para magawa natin yung number 3. No? Dapat alam mo yung laws and ordinances. Tapos sinusunod mo. Hindi pwedeng alam mo lang. Alam mo, maraming Pinay, ganyan sakit. Maraming alam sa batas, hindi naman sinusunod. Kaya dapat tayo, as Christians, you know the law, you know the Word of God, alam mo yung dapat gawin at di dapat gawin. Tapos sinusunod mo. Pinapamuhay natin. No? Gets? Gets natin? Para maging part tayo ng kingdom ni Lord. Tapos, you have to submit. No? Submit your heart, your mind, your will as the territory over which God has complete authority. No? Hindi pwedeng yung finances mo, Lord, hindi ako magta-tithe sa akin to eh. Pinaghirapan ko to. Mga ganon, nagets natin. Lord, yung time ko hindi. May authority na dapat si Lord sa buhay mo. No? Hindi na ikaw yung may-ari niyan. No, you have to submit. Kailangan may dominion si Lord sa buhay natin, sa isip mo, sa puso mo, sa will natin. No? You allow God na siya yung masunod. Di ba? Hindi yung gusto mo na mag-boyfriend, bata ka pa, no? Bata pa, gusto mo na mag-boyfriend, girlfriend, di ba? Love life na agad. Hindi, si Lord muna yung masusunod, no? Yung will of God. No? Nagigets natin? Di ba? Dapat siya yung nasusunod sa puso mo, sa isip mo. Pag yan hindi nangyayari, may pride. Kasi iniisip mo, mas magaling ka kay Lord. No? And sa kingdom of God, wala pong rebellion dyan. No? Bawal ang rebellious dyan. No? Sa kingdom of God, bawal ang rebellious. Ang rebellious spirit. So we have, for us to be, para masabi natin, na we are part of God's kingdom, tinanggap mo si Lord, no? You are now a subject, a citizen of God's kingdom. Alam mo yung laws, sinusunod mo. Tapos, you submit yourself. No? Nag-humble ka. Di ba? Ngayon, pag naintindihan mo na yan, ibig sabihin, you know your identity. No? Na ang Christian ako, part ako ng kingdom of God. No? Kailangan nating malaman. Actually, ang point lang nito, malaman mo yung identity mo. Kristiyano po tayo.
Pag Kristiyano ka, part ka ng kingdom ni Lord. Nagigets natin? Tinanggap mo si Lord, part ka ng kingdom niya. Yun yung kailangan mong ipasok sa isip mo. Part ako ng kingdom ni Lord. You understand your identity. Anak ka na ni Lord, di ba? Kung sino man tumanggap sa akin, John 1:12, whoever who accepts, believes in me, shall be given the right to be children of God. Di ba? So dapat yung mindset natin na pangmundo, natatransform. Na? Yung mindset natin na pangmundo, natatransform into kingdom culture. No? Nagigets natin? Yung kulturang panlangit na lumalabas sa'yo. Nagigets mo ba? Yung dating magiging galit, lagi kang galit, ngayon peaceful ka na. Di ba? May peace. Yung attitude natin, dati ang gaspang mo, kumikinis. Di ba? Gumaganda. Natatransform eh. Kasi tinanggap mo si Lord eh. Nagpasakop ka kay Lord. Di ba? Dapat unti-unting natatransform. Yung culture ng langit, dinadala mo sa lupa. No, hindi yung nagpapa-apekto ka sa kultura ng lupa, na kaisipan sa mundo. No? In short po, nagiging Christ-like. Nai-gets natin? And this will only happen kung alam mo sa sarili mo, you are deeply rooted kay Christ. Gets? So tayo po, are citizens of heaven. Panlangit ka, hindi ka dito lang sa lupa. Malaki po ang effect ng mindset pag alam mo yung identity mo eh. Naalala ko yung kwento nito, naalala niyo yung kwento niyan? Alam niyo yung kwento niyan, yung agil at manok? No? Nagsabong. Ano yan eh? May isang agila, baby pa, nalaglag siya sa nest. Tapos may nakakita daw na tao, na farmer, kinuha niya, tapos inilagay niya sa kulungan ng mga manok. So yung agila, bata pa, ang kasama niya, mga manok. No? Kasama niya. Lumaki siyang kasama yung mga manok. Kaya nung lumaki yung agila, no? Yung agila, may kita mo, tumutuka-tuka. No? Hindi marunong lumipad. No? Hindi siya marunong lumipad. Tumutuka-tuka lang, dun lang. No? Tapos feeling niya, manok na siya. Feeling niya, manok na siya. No? Kaya lumaki siya, yung mindset niya, ako'y chicken. No? Chicken ako. No? So, pero ang agila, technically, yan ang hari ng kalangitan eh, no? ng himpapawid eh. Yan yung mataas lumipad, di ba? Hunter yan eh. They rule, no? Yung space. Pero hindi niya nagawa. Bakit? Kasi ang mindset niya, chicken ako eh. No? Chicken lang ako. Di ba? Ang mindset niya mali. Hindi niya alam yung identity niya, yung totoong identity niya, hindi niya alam. No? Kaya ikaw, sabi mo sa kati mo, Christian ka. No? Hindi ka manok. hindi pala manok. Hindi ka pang mundo. No? Panlangit ka. Sabi mo sa kati mo, panlangit ka. Tandaan natin yan. No? Hindi tayo panlupa lang. No? Hindi tayo parang agila, isipin manok ka lang. No? Agila ka. Amen? Naintindihan natin, for us to change our mindset, alamin mo yung identity mo. Dapat rooted ka kay Christ. Ano pa? Dapat focus ka on the things above. No? Ano ibig sabihin yan? Tingnan niyo po yung taas. Tingin po tayo sa taas. Yan. Yan po ba yung sinasabi ni Lord na pagpukusan? Kisame? Hindi. No? Focus saan? No? Focus saan? Ano yung ibig sabihin niyang things above? No? Basahin natin dito sa Colossians. Set your minds on things above, not on earthly things. No? Ano yung tinutukoy dyan ni Pablo? No? Ito po yung mga bagay na may eternal values. Ito po yung mga bagay na may heavenly values. Heavenly things. No? Yan yung pagpukusan mo. Set your mind, sabi nga eh. Set your mind. Mag-focus ka dun. Naigets natin. You are now living a life, tinanggap mo si Lord. Sino dito yung dati hindi mo tinatanggap si Lord, wala sa isip mo mag-devotion? No? Wala sa isip mo magbasa ng Bible. No? Ako dati kasi gano'n. Ako na lang example ko sarili ko. No? Ganun. Wala naman talaga sa isip ko yun eh. Nagsisimba ako. No? Pero hindi ako nakikinig. Simbang tabi lang, tapos mababasa ako sa huli. Tapos magmamano. Ganon. Tapos na. Yun na yung Christian life ko noon. Yun na yung buhay ko as believer of Christ. Pero hindi pala ganun natatapos eh.
No? Kapag binago ka ni Lord, magbabago yung mindset mo, magbabago yung focus mo. No? Na hindi ka na panlupa lang. No? Nakafocus ka na, kung dati ganon, ngayon na shift, hinahanap mo na yung Word of God. Nagkaroon ng value, no? Biglang naging mahalaga. Tama? Dati kasi, halimbawa, ganito, ang focus ng tao kasi magpayaman lang eh. No? Diba? Ang focus ng tao sa mundo, mabubuhay, magtatrabaho, makapag-provide sa pamilya, makaipon ng gantong pera, maiwan sa pamilya, makapagpagawa ng bahay, kotse, sasakyan, makabili. And then mamatay. Tapos na. Pag namatay ka, feeling mo success na yon. No? Para sa iba, ganun eh. Para po sa iba, ganun. Pero ngayon, dahil tinanggap mo si Lord, you're under the kingdom of God, nabago yung mindset mo, nadagdagan. Di ba? Hindi na yun yung focus mo. Although gagawin mo yon, pero ang focus mo na, sinasamahan mo na ng mga bagay na may eternal values. Nag-i-invest ka na sa langit. Di ba? Nagkakaroon ng shift. Di ba? Kasi na-realize mo, panlangit ka eh. Di ba? So you have to do the things na panglangit, mga bagay that will glorify God, that will honor God. Yung may bearing sa next life, kasi yung mga bagay sa mundo, hindi mo madadala sa kabilang buhay yan. No? Ni kahit 5 butas, hindi mo madadala yan. Ano po? Ang haharapin natin si Lord sa judgment seat of Christ. Si Lord. No? Ano yung mga nagawa mo sa lupa? No? Ano yung nagawa natin? Saan mo inubos yung oras mo? Di ba? Ano yung pinagkaabalahan mo? Kung dati po, kaya dati dito po, tinuturo tayo magbago talaga eh. No? Matransform yung buhay. Tinuturuan tayo mag-focus. Ito yung dapat mong gawin. No? Sa mga sales natin, sa mga trainings. Ito yung dapat natin gawin sa church. No? Yung dati wala kang pakialam sa devotion, sa Bible. Ngayon, binabasa mo na. Di ba? Meditate mo na. Pinapractice mo na. Ginagawa mo na. Dati hindi mo alam yung cell group. Ano ba yung cell group na yan? Ngayon, ginagawa mo na. No? Dati wala kang paki sa kaluluwa. Pag may nakita kang soul, alam mo, hindi pa nakakilala kay Lord, wala kang pakialam eh. Pero dahil nga isa ka nang binago na ni Lord yung buhay mo, yung shift ng focus mo, nandun na sa, hindi, ito yung dapat kong gawin. Nai-gets nyo? Na parang, kailangan kong masyaran tong taong to ah. Na may ganun ka ng isip eh. Di ba? Nabago. Nabago yung mindset. Na nag-iba yung focus. Di ba dati wala kang pake, ayaw mong kausapin yung tao. Ngayon, kahit kaaway mo eh, no? Gusto nang kausapin. Why? Kasi nakikita mo, kaluluwa, may eternal value. Mahalaga yun kay Lord eh. Kasi sa mindset ni Lord, mahalaga ang kaluluwa. No? Nai-gets natin? Mahalaga yung soul para kay Lord. Kaya nga gusto niya maligtas ang lahat ng tao eh. Ano po? Kaya yung mga bagay na yon, nagkakaroon na ng value sa'yo. Kasi you set your minds on those things. Hindi na lang panlupa. Hindi ko sinasabing hindi na mahalaga magtrabaho, mag-ipon. Gawin natin yan. Pero wag nating kalimutan. Panlangit tayo. No? May next life. Di ba? Mas dapat higitan natin yung pag-i-invest dyan sa bagay na yan. Now, a kingdom mindset is focused on the things that will advance God's kingdom. No, doon tayo nakafocus. To advance the kingdom of God. No? Dito sa mundo. Amen? To advance the kingdom of God sa buhay natin. Amen? Kaya kung kukontinue natin basahin itong Colossians 3, continue ko lang natin basahin 5 to 10, sabi dito, put to death therefore whatever belongs to your earthly nature. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, greed, idolatry, which is idolatry. Because of this, the wrath of God is coming. But now you must also rid yourselves of all such things as this: anger, rage, malice, slander, filthy language from your lips. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices, and put on the new self, which is being renewed, renew in knowledge in the image of its creator. No? Focusing means you eliminate the distractions. No? Ini-eliminate mo eh. Pag nagpo-focus ka, yung mga bagay na distractions, sineset aside mo. Nai-gets natin, pag nagpo-focus ka sa pag-aaral, dapat ini-eliminate mo yung TV, yung cellphone. Tama? Di ba ganon? Pag magpo-focus ka, you eliminate yung mga bagay na hindi nakakabuti, hindi makakatulong. Tama po? Ngayon, bilang taong tumanggap kay Lord, sabi diyan, put to death
eliminate, alisin mo tong mga to. No? Pag nag-focus tayo kay Lord, alisin natin tong mga to. Sexual immorality, no? Impurity, lust, mga evil desires, yan, kasalanan po lahat yan eh. No? Yung pagiging galit mo, no? Lagi kang galit, di ba? Rage, malice, slander, no? Yung bibig natin, no? Baka palamura pa rin. Or puro curses pa rin ang lumalabas, baguhin natin. Di ba? Baka nagsisinungaling ka pa rin, no? Sa mga kasama mo, katabi mo, no? Di ba? So we have to remove those things. Sabi diyan, put on your new self na ni-renew ni Lord. Di ba? So tinanggap natin si Lord, baguhin natin. We must remove those things. Hindi po yan magically mawawala. No? Akala mo, magically mawawala yan, di. It's a choice na kailangan mong gawin. Kailangan mong alisin. No? Kasi pag-iisipan, maglalaban yan eh. May darating ang situation, itetest yung anger mo. No? Magagalit ka pa ba? O hindi? No? You have to make a choice pag dumating yung time na yun, na testing. Nai-gets natin? So kapag binago yung mindset, kapag nag-focus ka sa things above, so ang naisip mo na, ito yung gusto ni Lord. Gets ba natin? Tumama yung mindset. And hindi po ito nangyayari overnight. No? Instantly, hindi. Change happens every day. Every day, babaguhin tayo ni Lord eh. Kaya dapat po, as we walk in our faith, no? As we get closer to God, dapat may character development. No? Hindi yung tagal-tagal na, walang nade-develop. Hindi nagmamature. Ano? Hindi nare-renew. Ang tagal nang lumalapit, hindi nare-renew. Ba't po kaya? Kasi hindi pinipiling alisin eh. No? Hindi nagpo-focus kay Lord eh. Amen? So dapat, for us to change our mindset, focus. Ngayon, ano yung dapat pagpukusan? Ito naman yung isa. So ito yung mga dapat alisin. No? Focusing means having a clear picture of your target. Di ba? Pag may pinopokus ka, sino din yung may camera? Pag inopen mo yung camera mo, tapos pinokus mo, lumilinaw, di ba? Yung subject na gusto mong picturean, lumilinaw dapat yung mga dapat mong gawin. Ito yung sinabi ni Lord. Sabi dito, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, pinili ni Lord, under the kingdom, subject to God's kingdom. Clothe yourself with compassion, with kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other, forgive one another. Kung may nag-aaway man, magkapatawaran. Magkaroon ng compassion, pagmamahalan. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you, magpatawad. No? Kasama yan. So, yan daw yung pagpukusan natin. At maging mapagpatawad tayo. Set aside mo na kung gaano kalaki kalit yung kasalanan ng tao. Eh. No? And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Let the peace of Christ rule in your hearts. No? Since as members of the body, you were called to peace. Be thankful. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all the wisdom. Through psalms, hymns, songs, and from the Spirit, sing to God with gratitude in your hearts. And whatever you do, whatever in the word, whether in the word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God, the Father, through Him. No? Kung may aalisin po tayo, may idadagdag tayo. No? Sa ating buhay Kristiyano, may mga bagay po tayong aalisin. May mga bagay din tayong ipapasok, idadagdag. Ito yung ipapasok mo sa isip mo. No, yung compassion, pag-ibig. No, overall, ano yan eh, pag-ibig talaga sa Diyos sa unang-una. Kaya babalik tayo sa purpose natin eh. Which is to love God and to love people. No? Kailangan matututo magpatawad. No? Pag totoong mahal mo na yung tao talaga eh. Diba? Pag may pag-ibig eh. Tama po ba? So we're not doing this, again, hindi po natin ginagawa to para maligtas tayo. No? Kasi hindi to ginagawa para maligtas ang tao. No? Yung pagbabago ng buhay, hindi yan ginagawa for us to be saved. Ginagawa natin yan as a result ng pagkakaligtas natin. Naigets natin? Resulta yan ng pagtanggap mo kay Lord. No? Dapat binabago natin yung buhay natin. Amen? And all these things, ang dulo niyan, this will glorify God. Whatever you do, no? You do it in the name of God, mag-glorify si Lord. Diyan matutuwa si Lord eh. No?
check natin yung buhay natin ngayon. Si Lord kaya ay natutuwa sa buhay ko? Napapangiti mo kaya si Lord sa ginagawa natin? Lagi nating isipin yun. No? We may be living here on earth, pero yung mind natin, nakapako na sa langit. Yung puso natin, panlangit. Gets? Kaya we bring the kingdom of God sa mundo. No, hindi po natin nabubuhay na panglupa lang. No? Ayusin na natin yung focus natin. No? Hindi tayo panlupa lang. Alam niyo yung sabi nga last week ata yun, ang OFW, di ba, foreigner yan sa lugar eh. Di ba? At the end of the day, uuwi yan sa tunay niyang tahanan. Di ba? Yung mga OFW, maaaring nandun sila sa lugar na yon. Pero ang original na design yan, dito siya uuwi eh. Kung may mga magulang tayo, di ba, na nag-OFW na ibang bansa, at the end of the day, uuwi yan sa babalik. Hindi yun yung tunay niyang tahanan eh. Doon siya nakatira ngayon, doon siya nabubuhay ngayon, doon siya kumakain, pero at the end of the day, uuwi dito yan. Kasi ito yung totoong tahanan eh. Nai-gets natin? Parang tayo po yun, OFW. OFW lang po tayo. No? Sa langit po talaga tayo. Huwag mong yakapin, no? Gusto mo na dito, no? Parang gano'n eh. Hindi, mas gusto ko na dito. Hindi, panlangit po tayo. Kaya mag-invest po tayo. Paglaanan natin ng oras, ng ating panahon, lakas, no? Yung mga bagay na may eternal values. Nai-gets po? Lastly, yung mindset natin, dapat inuuna mo si Lord. No? We have to have a mindset that prioritizes God. Amen? Ang mindset mo, unahin si Lord. Hindi ka lang dapat nakapokus kay Lord, you prioritize and put God, set God as the highest priority ng buhay mo. Kasi sabi dito, sikat na to, seek first His kingdom, kingdom, and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Kung babasahin natin yung context nitong Matthew 6:33, yung kabuuan niya na, kung babasahin mo from verse 25 to 34, ang point kasi ni Lord dyan, huwag kang mag-alala. No? Yan yung point ng message eh. Do not worry. Yan yung sinashare niya dyan eh. Do not worry about life. No? About sa kakainin mo, sa susuotin mo. Do not worry about tomorrow. Di ba? Alam ko po, marami tayong alalahanin sa mundo. Marami. No? Iba-iba po tayo yan eh. Maaaring dito nakaupo ka, inaalala mo, ano kayang ulam natin mamaya? Ano kaya yung pambayad ko sa, magpapasok ka na? No, naiisip mo, inaalala. No? Alalahanin. Marami tayo niyan. Marami tayong worries. Papasokan na, yung trabaho ko. No? Di ba? Inaalala natin masyado. No? Yung pambayad ng kuryente. Di ba? Yung iba, inaalala yung trabaho nila, yung finances nila. Yung iba, yung gala. Saan ba tayo pupunta mamaya? No? Yung iba, inaalala yung labahin. No? Sino dito, ipasok ko ba yung sinampay ko? Baka ulan. Di ba? Inaalala, nag-iisip, no? Di ba? Maraming iniisip ang tao. No? Minsan, natutuliro na eh. Kaya tingnan mo yung katabi mo, pag yan tuliro, may inaalala yan. Tapikin mo. Tapikin mo yung katabi mo. Kasi po, ang taong maraming inaalala, si Lord po nagiging alaala. No? Nakakalimutan si Lord. No? I guess? Nagiging alaala na lang si Lord sa buhay nila. Ang daming inaalala eh. Ang daming wino-worry. No? Ang daming worry sa buhay. No? Again, ang focus natin kay Lord. Unahin natin si Lord. No? In everything we do. Unahin natin si Lord. Piliin natin unahin si Lord. No? Minsan, hirapan tayo mag-tithes kasi, alam mo yun, ang daming problema, ang daming bayarin. Pero unahin natin si Lord. No? Minsan, ang daming problema, ubos na yung time mo. Give time pa rin kay Lord. Prioritize mo pa rin yun. We have to put in your minds, tandaan natin ang pinagsisilbihan po natin hari. Hindi lang po basta hari. Hari po ng lahat. Lahat ng creation. God created everything eh. God is all-powerful, unlimited. Siya yung nagsusupply ng lahat. Tapos mag-aalala ka.
Kung anak ka ni Pacquiao, mag-aalala ka ba sa pambayad ng kuryente? O sa pag-aaral mo? Sa susuotin mo? Sa kakainin mo? Hindi, di ba? Why? Kasi si Pacquiao, kaya niyang i-provide. Di ba? Si Pacquiao, alam ng mga anak niya, kaya akong pag-aralin ng tatay ko. Kaya niyang i-provide yung kailangan ko. What more, si God pa. Masigit kay Pacquiao yun eh. No, what more si God, yung pinaglilingkuran mo. No? Naging tatay mo, no? Spiritually. Kasi children of God tayo eh. No, we became children of God eh. Tapos mag-aalala tayo. Di ba? Para namang iniisip natin, minamalit natin yung kakayahan ni Lord pag gano'n. Kaya sabi ni Lord, huwag kang mag-worry, huwag kang mag-alala. Ito lang gawin mo, unahin mo ko. No? Hanapin mo ko lagi. No? Seek the righteousness of God. No? Kaya itong mga bagay na kailangan mo, idadagdag ko yan. No? Kaya dapat ang mindset natin, ang mentality natin, ganun na. No? Hindi yung parang nag-worry ka na sa mga bagay-bagay. No? Ang iisipin mo yan, hindi. Lord, unahin kita. No? Unahin kita. Actually, ngayon po, mawawalan ako ng trabaho next year, sa January. Natanggal kami. Na-dissolve yung team namin. Yung team namin na-dissolve, January, ligwak na kami. No? So, eksakto, September, manganganak po si Sunny, 2 na yung baby namin. And may binabayaran pa kami sa bahay, may ginagastosan pa kami, di ba? So, hindi pwedeng mawalan ng trabaho. Pero nung nalaman ko po yun, hindi ko naranasang mag-alala. No? I can be honest sa sarili ko. Hindi ako yung nag-worry. Hala, paano na? No? Hala, paano na yan? No? Kasi alam ko, siguro redirection to ni Lord. No, redirection ni Lord eh. Kasi naalala ko dati, nung nanganak ako kay Bowie, lumipat din ako ng work. Si Sunny din lumipat. Oh, si Sunny pala. Sorry. Sino ba sabi ko? Anong anak si Sunny kay Bowie pala? Tinitesting ko lang kung nakikinig kayo. Okay naman. Tinitesting ko lang. So, attentive talaga tayo dito sa church. Amen, amen. Nung anak po si Sunny kay Bowie, nalipat din ako ng work. Then doon lang nangyari. Actually, hindi naman agad tumaas sweldo ko eh. Nanganak na siya, lumipat ako ng work. And then, after a few months, biglang dinoble yung sweldo namin. No, hindi ko ina-expect yon. So ngayon, kaya di ako nag-aalala eh, kasi alam ko si Lord. Andyan eh. Siguro dodoble yung ulit, di ko alam. Pero hindi. I never worry. Sabi ko, Lord, nahin pa rin kita. No? I put my trust in you. No? Kaya kahit may ganon, mawawalan ka ng work, yung tiwala mo, kay Lord pa rin. Di ba? Kasi siya yung uunahin mo. Nai-gets natin kasi tama yung mindset mo. Amen? Kaya kahit anong dumating sa buhay nating problema, trials, hindi ka na mag-aalala. No? Gusto mo namang away, ang pipiliin mo, mahalin. Kasi yun yung unahin mo eh. Yung righteousness ni Lord eh. Di ba? Pipiliin mong unawain, mahalin yung tao. Di ba? And let us prioritize yung sharing the word, the good news, soul winning, di ba? Unahin mo yung kahari ni Lord. Unahin mo yung kahari ni Lord, sagot ka ng hari. Tanda mo yan. Tandaan natin yan. Sagot ka ng hari. No? So again, for us to have a mindset, na kingdom mentality, tandaan natin itong mga to. Ako ay Kristiyano, tinanggap ko si Lord, I am now a child of Christ. No, yan yung roots mo. Yan yung roots mo ngayon. Kasi ginawa ka ng new creation eh. Yan ang ngayon yung roots mo. No, you are rooted in Christ. Tapos mag-focus na tayo sa mga bagay, no, panlangit. And then you put God first. Huwag lang mag-focus. Ano po? So hopefully, sa ating pong napag-usapan, no, may nabago sa ating mindset. Amen? Baguhin natin. No? So before we end, let us pray. Yes, Lord God, maraming salamat for your message. Thank you for your word. Lord, we pray, Lord God, na patuloy nyo kaming samahan, baguhin araw-araw, Lord God.
change our minds, our hearts. Lord, patuloy niyong i-renew yung isip namin, yung puso namin, Lord God. And Lord God, we will continue na habulin ka, Panginoon, to get closer to you, Lord God. Every day ng buhay namin, Panginoon. Nahanapin ka namin sa buhay namin, Panginoon. Na ikaw ang unahin namin, Panginoon. Samahan niyo kami, Lord God, sa aming lakad bilang mga Kristiyano, Lord God. Bilang subjects, Lord God, ng langit, Panginoon. Bilang ambassadors ng langit, Lord God. Samahan niyo kami, Lord God. As we grow more, Lord God, deeply in love with you, Panginoon. And to share, Lord God, yung word nyo, yung love nyo sa buhay pa ng maraming tao, Lord God. Lord God, we pray na mang gagawing distractions ng kaaway sa aming Christian life, Lord God. Mapagtagumpayan namin to, Lord. I know you are there, Panginoon, and you will bring that victory, Lord God. Sabi nyo nga po sa inyong salta, if you are for us, nothing can go against us, Panginoon. Maraming salamat for this day. In Jesus' name we pray. Amen. Meron ka ng tubig. Amen. Hallelujah. Kakatuwa, no, yung testimony ni Pastor Kevin. No? Nakakatakot minsan marinig yung bad news. Sabi mo sa katabi mo, bad news. Diba? But sometimes, ito mindset, no? Kung nakita natin yung mindset ni Pastor Kevin, merong bad news na dumating, pero as if hindi niya na-take as bad news. At ang nasa isip niya, may good news na darating. Amen? Yung mawawalan ka ng trabaho, ano sa isip niya? Tanda ko, dati nawalan ako ng trabaho, ang pumalit, mas maganda. No, you can never have new things if you still hold on the old things. Amen? Hanggat hindi mo sinong merong sofa sa bahay, may sofa. No? Sinong gusto ng bagong sofa? Yung bagong sofa, hindi mo yun magagamit dun sa sala nyo hanggat yung lumang sofa, hindi mo aalisin. Amen? Tanangin mo sa katabi mo, gusto mo ba ng bago? O, wag mong tingnan yung asawa mo. Amen. Tanong nga yung kay Pastor Kevin, no, namuwala ng trabaho, anong pumalit after? Ano sabi niya, nakakagulat na may pinalitan ni Lord, ba't dumoble pa yung sweldo? Amen? Minsan, sabi nga, wag nating isipin niya, na negative implication lang. Sometimes, it's God's direction. Amen? Dinadirect ka ni Lord Magtiwala tayo. Ang hirap kasi sa atin, sometimes, gusto natin, alam natin yung dapat mangyari. Lord, ano mangyayari kasunod? Anong kapalit? Saan na pupunta? Hindi po ganun si Lord Tinuturuan tayo ng Panginoon ng faith. Sabi natin lahat, faith. No? Yung faith, medyo synonymous yan dun sa tiwala. Amen? Tiwala. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo. May tiwala ka ba dyan? Amen? Sino na nakaranas yayain ng kaibigan? Pre, sama ka. Saan tayo pupunta? Huwag ka lang magtanong, ako bahala. Tapos sumama ka. Sino nakaranas ng ganon? Diba? Bakit ka sumama? Nagtiwala. Merong mga tao, nagtiwala, mali yung pinagtiwalaan, sumama siya. Pare, diyan ka lang Kapag ka may dumating, sumipol ka lang. Yung pala, ginawang lookout, mga ngakyat bahay na sila. Ito naman problema, nagtiwala, sumunod. Pero alam mo kay Lord, magtiwala ka, sumunod ka. Minsan kahit parang pangit nangyari, pagdating sa dulo, ipapanalo ka ni Lord. Amen? Pwede palakpakan natin ang Panginoon. Sabi mo, hindi, alam ko kay Lord ako I belong to His kingdom.
Alam ko siya bahala sa akin. So naalis ako sa work ngayon. I know God is up to something. Lingkod ako ng Diyos eh. Talagang nagpapasakop ako ng buhay ko sa Kanya eh. Alam mo, ang magdududa lang sa ganyan, ganito. Kung ikaw na nakaririnig ng mensahe na ito, is you do not belong in God's kingdom, that message was not for you. Amen? Huwag mo sisihin si Lord pag nagkawindang-windang sa dulo. Bakit? Number one, ano yung sinabi kanina? Sino ba yung under God's kingdom? Those people who acknowledges the king. Merong hari. Pangalawa, alam niya na siya ay subject. Ano? Hindi po math, science, or English. Ibig sabihin ng subject, ano siya? Nasasakupan. Ano? Nasasakupan. Ng alin? Yung pangalawa, merong laws, decrees, and policy na pinagagawa yung king. Sakop ka ba nun? Ano? Accepted mo ba yun? That you belong under His power and authority. Pero kung nakikika lang, nakikisali, pero hindi ka talaga subject. Amen? When you are a subject, pag sinabi ni Lord, yung point number 3 ni Pastor Kevin, you put God first. You put God first. You are a subject of our Lord Jesus Christ if you put the King first in your life. Then you are qualified. No? You will receive His direction. You will receive His positioning for your life. Bakit? Kasi siya naman talaga nagmamaneho ng buhay mo eh. Kung siya nagmamaneho ng buhay mo, siya ang magdadala dun sa direksyon na kakahinatnan mo. Kung siya nagmamaneho. Amen? At malalaman natin kung siya nagmamaneho, kung siya nasusunod. When we put God first. Una si Lord kaysa sa aking pride. Yan naman yung katabi mo. Yung katabi mo, may pride yan. Lahat ng tao may pride. O pag tinamaan na yung pride mo, sinong una? Si Lord or yung pride mo? Sabi kanina doon sa binasa natin in Colossians chapter 3, forgive one another. Forgive one another. Kailan pinakamahirap magpatawad? Pag tinapakan na yung pride mo. Pag tinapakan na yung pagkatao mo. Amen? Ang hirap. Put God first over your pride. Hirap. Although mahirap, no? Kaya sabihin ng iba minsan, hindi ako Diyos. Yes. Kasi kung Diyos ka, di mo na kailangan ng Diyos. Amen? Ito nga lang yun. Put God first in doon sa pride mo. Unahin mo na si Lord. Ibig sabihin nun, nagpapasakop ka. No? You put Him first. Una si Lord than my feelings. Meron tayong mga feelings. No? Unahin natin si Lord. Una si Lord than my family. Mamaya, ano ko minsan dito, may maring context kasi rito eh. Una si Lord sa aking family. Una si Lord sa aking asawa. Una si Lord. Una si Lord sa aking trabaho. Una si Lord sa aking business. Una si Lord sa aking finance. Hindi sinabing wala, ang sinabi una. Amen? Paano mo sasabihin una si Lord sa trabaho mo? Ang sabi ng Bible, sa trabaho mo, maging masunurin ka dun sa mga boss mo at galingan mo lahat ng pinagagawa sa'yo. Yun ang sabi ni Lord. Kapag yun, kaya mo siya ginagawa, kasi yun ang sabi ni Lord. Amen? Ang sabi ni Lord, unahin mo siya sa business mo. Anong sabi ni Lord when it comes to business? Huwag kang mandadaya. Una si Lord sa asawa mo. Sabi ro sa babae, ikaw babae, magpasakop ka sa iyong asawang lalaki. Sundin mo siya at pakinggan. Itatanong ako sa iyo, may nakalagay doon kung anong klaseng asawa?
May sinabi bang, kapag mabait ang asawa mong lalaki, makinig ka, magpasakop ka, kapag malaki at maganda ang sweldo, alam niya, minsan ito na ang mahirap, kapag mas malaki yung sweldo ng babae sa lalaki, no, kinukuha na ang pantalon. Parang minsan ang hirap ng makinig. Put God first over your wife, over your husband. Ano sabi ni Lord para sa asawa mo? Sabi ngayon, doon naman, Pastor, puro lalaki na. Ano sabi naman doon sa asawa mo babae? Ibigin mo at paglingkuran, ialay mo ang iyong buhay. Give your everything. Isakripisyo mo ang sarili mo. Sinabi kasi ron, katulad ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia, sa church. Anong ginawa ni Christ, ni Jesus Christ for the church? He sacrificed His life. Mapabuti lamang, makaligtas lamang ang church. Ang church, hindi lugar, yan yung mga taong nananampalataya kay Kristo. Sasakripisyo niya ang kanyang sarili. Kaya ikaw, bilang asawang lalaki, kung una si Lord sa buhay mo, you will sacrifice yourself for your wife and for your family. That will be your mindset. Kaya sa totoo lang, when we put God first, umaayos Lalong gumagaling at gumaganda ang buhay. When we put God first in our finances, amen? Alam niyo yung tithing, it is an issue of who will be first. Yan lang yun kung mauuna siya. Alam niyo po, everybody wants success. Sinong gusto magtagumpay? Sabihin natin lahat, success. Yan, usong-uso lang yan. Success, laging pinag-uusapan yan. Sa maraming lugar, success. Mindset nga lang ulit. Saan nakalagay ang iyong success? What is a successful life? Amen? Ano ba yung successful life? Where is your success based upon? Ako personally, share ko lang. My life will be successful if my earthly life nagamit ko fully for God's glory. That is a successful life. Minsan nakala kasi, isipin, pag malaki yung bahay, maraming pera, sikat, may titulo, makapangyarihan, successful. Ito, tandaan mo, makuha mo man lahat yan. Pagdating sa huli, lupa ka pa rin. Lupa ka pa din. Tiyan mo yung katabi mo, lupa lang yan. Oo, lupa lang yan. Ano? Kaya nga minsan sinasabi, so pasensya na po kayo, hindi ko naman. Kapag medyo, yung medyo umiidad na, amoy lupa na, kumbaga papalapit na kasi sa pagiging lupa No, di ba minsan amoy, ano ba naman yan? Amoy lupa na yan Alam mo kung bakit sinasabing amoy lupa na yan? Kasi alam natin, tayo pabalik sa lupa. Amen? Yang katabi mo, lupa lang talaga yan. Kaya alam niyo mga kapatid, huwag tayong magmalaki sa Diyos. Lupa ka lang, lupa lang ako. Binigyan ng hininga, pinahiram ng hininga. Yabang-yabang mo, nakala mo, tali-talino mo, galing-galing mo, ang dami mong accomplishment. At the end of the day, isa ka lang lupa. Saan natin ibabase success nitong lupa na ito? Kapag ang lupa na ito, yung hininga, yung lakas, yung pera, lahat ng pinahiram ni Lord, habang yung lupa may hininga, ginamit ko para sa kaluguran niya. Kapakumbabaan, wag po tayong magmalaki sa Diyos, wag po tayong magmayabang. That as if we are so special and so better, salamat talaga sa Panginoon, kahit lupa ka lang, very special tayo kay Lord.
Amen. Pahiram lang lahat. Mahalaga, the success of our lives is kapag itong lupa na ito, no? Lahat yan, yung katagumpayan sa mundo, hindi naman po masama yan. Yung yaman, kaya natin gusto yumaman kasi gagamitin natin for God's kingdom. Amen? God's kingdom. Naalala niyo yung prayer ni Lord? Thy will be done on earth as it is in heaven. Sabi kasi, where is God's kingdom? Sa heaven. Di ba naalala niyo, sabi ni Pastor Kevin? Yung God's kingdom, yung territory, ano daw ang territory? Yung buhay ng tao. Tanungin mo yung katabi mo. Tingnan mo yan. Teritoryo ba ng Diyos yan? Teritoryo ba ni Lord yan? Teritoryo ni Lord yan. Kung si Lord masusunod yan at ginagamit yan para kay Lord, teritoryo niya yan. Pero kung ikaw lang nasusunod dyan, teritoryo mo pa rin yan. And you are not in God's kingdom. Tanungin mo yung katabi mo, kaninong teritoryo ka? As I end, natatakot tayo baka daw maggera. No? Baka daw maggera. Baka raw sugurin tayo ng... Tapos, eto, aminin natin. Kanino tayo nakatingin para may iligtas tayo? No? Sino inaasahan natin magpoprotekta sa atin? Wag muna tayo masyado na mga taga-church eh. Talaga tayo. Sinong palagay nyo, sinong iniisip ng maraming Pilipino, inaasahan, na magpoprotekta sa atin kung tayo man ay sugurin nung bansang yon? Okay? Ngayon, pinagtatalunan, sinasabi, baka hindi naman talaga tayo, protektahan agad. Kasi, sa totoo lang, ang Mutual Defense Treaty, kailangan pang aprobahan ng Congress, ng judiciary nila, no? Ng judiciary. Nung legislative nila. Kailangan pa. Pinagdududahan pa kung poprotektahan. Eto tanong, paano kaya kung yung Hawaii sinugod? Poprotektahan kaya ng US? Why? Because Hawaii is a US territory. Hawaii is provided, protected by the U.S. government. Why? Because it is a territory. Your life will be protected. Your life will be provided by the All God Almighty if you are a territory. Teritoryo ka ba? Kaninong batas na susunod sa Hawaii? Governed by U.S. law. Kanino nagbabayad ng tax ang Hawaii? Pasakop tayo sa Diyos. You will be protected, you will be provided by God. At kung yung direksyon na pagdadala ng Panginoon, dahil siya nasusunod, sabi ng Panginoon, you are more than conquerors. God will give you the victory. Be sure you are God's territory. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord.